my viewers. First of all, thank you sa mga nanood ng New York vlog. And thank you sa mga comments nyo. I will try my best para sagutin yung mga comments nyo. As promised, meron tayong bagong vlog right now na related sa past vlog ko. Kasi sabi ko nga, i-share ko sa inyo kung saan ako pumunta nung nawala ako. At this time, pupunta naman tayo sa Korea. And here with me right now are two of my closest relatives and friends na super hilig sa Korea. Kaya sila nandito. Si Derek, si Rudolph, if you remember him from the UP Lae vlog. And yung bago nating person in the vlog, si Doc Choco. Ayan, marami siyang masishare about. Anyong daw, oh. Kita mo na. Attorney ng ano. Nasa Pilipinas pala tayo. Oo, sige, gusto mo yan. Okay, sige, gusto mo yan. Samahan niyo ako ngayon sa vlog na to in a ramyun and chill kind of vlog. Masarap tong ramen natin, ha? Oo nga eh. Kasi gutom na ako kanina pa eh. Sino kayo nagluto? Sino ba nagluto? Sino ba nagluto nito? Mamaya, dapat pala meron tong challenge. Ano Sa inyong challenge? dalawa. Sinong may pinakamaraming alam about South Korea, K-pop, or yung dance na lang kaya? Anong dance? BTS ba? Kayang-kaya ko Ay, yan. BTS? Gusto ko Blackpink eh. Do. Ikaw, what's your favorite Korean artist? Super Juniors. Wow. Wow! Sorry, Ikaw, sorry. anong masasabi mo dun? Sorry. sobrang napaghahalataan yung edad. Ay, sorry. Wow! Kasi 2000s pa yun eh. Yun lang, Wait, yun so lang. ate, kasi pupunta ako ng Korea sa spring. Next month. So, okay. So, naghahanap sana ako ng tips eh. How are the people there? Kasi medyo scared ako kasi bagong country, di ba? So, paano ka nag-survive? With the language barrier? First of all, sa language, oo, yun nga lang ang medyo challenging sa Korea. Hindi din lahat makakausap mo in English. Maging best friend mo si Google Translate, di ba? Pwede naman yun, alam naman natin. So, kailangan handa ka din sa ganun. Kasi meron ka talagang may encounter na hindi nila kayang makipag-communicate sa English. Ikaw ba, Doc? Ano yung experience mo dun? The Koreans are like Japanese. They love their mother tongue before other languages. And then parang, yun nga, like Japanese nationalism. Ito ba si Jose Rizal? Napakaseryoso. Gutom na ako eh. Sobrang na-enjoy ko yung mga tao, sobrang bait nila. Mabait. Wala akong naging bad experience. Ikaw ba, meron? Yung mga Koreans medyo Particular daw sa looks. Ito kasi yeah. pumaparty eh. Yung culture kasi nila more on social acceptance. Parang gusto nila nandun sila sa circle nila. Actually, Korea is center of plastic and reconstructive surgery. As a doctor, like, okay ba yun na ganun yung culture sa Korea? Yeah, kasi actually, importance na kasi ngayon is yung mental health eh. So, yung mag-uplift ng kanilang face, ng kanilang mukha, mag-improve, improves their mental health, and wawala yung stress, why not? One of the things I did when I was in Korea is to visit an aesthetic or surgery clinic there. Just sobrang curious ako dahil yun yung isa sa mga known na countries for this industry. And then talagang nakita ko, yung mga patients doon, mga Caucasians, mga foreigners, meaning non-Koreans. And then yung prices niya, parang yung iba nga, akala ko kasi, inisip kasi natin mas mahal doon. Pero parang hindi rin eh, parang pantay lang. Actually, I came there curious lang talaga ako kung anong sasabihin ng doctor if I will get myself assessed whether surgical ba yan o non-surgical. Nung tinanong ko kung magkano po ba itong mga non-surgical procedures na sinulat na to, tumataging-ting na 6.6 million Korean won. So that's around 200,000.
Pumunta ka ng Korea para i-check yung Korea University. So, how was the experience? First of all, shout out sa aking sorority sister who's taking her Master of Laws for International Studies in Korea University. Si Ate Steph Magsumbol. Ay po. Hello po. Thank you so much. Kasi nakita ko talaga how busy she was. She gave me a tour of Korea University. And the exciting part, of course, kasi law school. Si Doc sa med school naman yata siya nakabisit sa Korea University, di ba? Yeah, medicine. So, ang napansin ko nung pumasok ako sa Korea University, sobrang ibang-iba siya dun sa schools natin, universities natin dito. Wala talagang nagchichismisan. As in, lahat sila kung ano yung binabasa nila, doon sila. Tapos hindi, parang ikaw yung mahihiyang lapitan. Bago pa ako dumating sa Korea University, may mga cafe, coffee shop. Kahit doon pa lang ano na sila sobrang focus lang doon sa binabasa nila. Walang nag-TikTok gano'n. Pero sa UP meron? Oo, kami. Ano ba? Well, of course, ibang-iba din yung culture sa NYU. Sila, at least, they really talk to you. Mga ganon. Happy. Sa Korea kasi, tahimik Yung pagpasok mo pa lang, tahimik. Siguro most of my viewers would think na shopping yung pinunta ko doon. Pero parang more on food, more on nag-relax talaga ako. Promise, ang sarap ng food sa Korea. From Myeongdong to Gangnam. Healthy pa. Yeah. Yung, alam mo yung ordinary lang na, kainan sa kanila. Sobrang sarap. Like, ito, gamjatang kasi to. Oh. Merong gamjatang place din doon na gustong-gusto namin. Simple lang siya, pero ang sarap ng food. Just 24 hours open. Ito pa, maraming mga affordable doon. So hindi siya mahal talaga? Hindi, kasi yun nga yung maganda doon Kahit yung mga simpleng kainan lang doon. Ano ba, yung street food, hindi ko tuloy matawag na street food kasi lobster siya sa atin, mahal siya. Pero sa Myeongdong, nasa street so lang siya. Ang sarap. Parang Myeongdong pa lang, yung street food pa lang, solve ka na. Sobrang sarap. Okay.